Muli magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Father. Salamat sa ikalawang araw ng bagong buwan ng Pebrero at itong first Friday rin na devotion natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At the same time, we celebrate this great feast of the presentation of the child Jesus. It is also known as the Candle Mass. So we will bless your candles later. Pero sisindihan natin, kukuha tayo ng liwanag dito para sindihan sa altar. So we thank God for this great feast. What happens? What happens? Why do we have this candle mass? Let us be reminded of the promise and the light. Yung dalawang bagay pag-uusapan natin. Nung unang panahon, ang liwanag galing sa buwan at saka sa apoy lang eh. Wala namang kuryente, wala namang baterya, wala namang solar power. No? So imagine, we need fire. To bring light, fire. Ngayon, automatic na lang ang ilaw kaya walang problema. But we talk about that fire, the fire that brings light. And today, as we celebrate that, so we call it Candle Mass, we call it Light of the World, also because of the gospel text today. It says, a light of revelation to the Gentiles. Pinakita si Jesus nang dinala siya sa templo. And for the glory of your people, Israel, for all of us to see the light of the world. Liwanag, ito yung pangako sa atin. Pangako sa atin na laging liwanag. Yung liwanag si Jesus, yung pangako si Jesus, lagi si Jesus ang pangako. Napakahalaga ng panalangin natin para dito, ang liwanag na ito. We talk of the light. Ang liwanag, nawawala, pag tayo'y nasa kadiliman, pag nawawala, At mabuti na lang tayo, pag mawala yung liwanag, madali lang naman, magkumpisal tayo, bumalik tayo sa liwanag. Pero hindi ganyan kasimple, Parang pagmamahal, nawala yung pagmamahal. Kailangan alagaan natin kasi pag mawala, hindi naman basta-basta sisindihan mo ng liwanag, di ba maliwanag na ulit. Para manumbalik yung liwanag, para manumbalik yung pagmamahal, para manumbalik yung pangako na nawala. It is not that simple. We have to take care of it. Kaya kailangan natin alagaan yung liwanag na yan. Alagaan natin yung liwanag kasi hindi basta-basta ganyan ang kasimple. Although it can be, we go to confession and we go regain the light of Christ. It can be. But sometimes, hindi naman ganyong kasimple. So it is very, very important, alagaan natin yung liwanag na yan. Let us take care of this light, the light of the world. Baka mawala At wag tayo, do not be afraid of this, of being light to the other. Wag tayo matakot. Wag tayo matakot na ma-burn out. Because we continuously receive light. Alagaan natin yung liwanag na yan, at yung liwanag na yan, at yung pangako na yan, lagi natin palalakasin para patuloy tayo magbigay liwanag. Kasi kung hindi, we will be overcome by darkness. Sa dami ng problema, sa dami ng ating mga hinaharap ngayon, sa ating personal na buhay, sa ating kapaligiran, but hindi naman kaya matabunan ng kadiliman ang kaliwanagan ni Jesus. Umaasa sa atin para patuloy tayong maging liwanag sa isa't isa. Yun ang pangako sa atin. Because of the promise given to Simeon, we read a short version of the gospel today. Kasama doon yung pangako rin kay Ana, the two prophet and the prophetess, kay Simeon at kay Ana. Yun ang pangako sa atin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa sa pangako na binigay. Because like Simeon and like Ana, ito yung panalangin ng lahat ng mga religious, pare at madre, tuwing gabi, Lord, you can let your servant go in peace, for my eyes have seen the salvation of Christ. Ito yung panalangin natin bago pumikit ang mata. Yun ang pangako sa bawat isa sa atin. At yung pangako na yan, itaga nyo sa bato, itaga nyo, sigurado, it will come. It will surely come no matter what it is.
Kaminsan lang tayo nabawalan ng pag-asa. Naku, yung pangako sa atin, no? Yung pangako sa Panginoon, it will surely come. Magtiwala tayo. Magtiwala tayo. Patuloy natin paningasin yung liwanag na yan, alagaan natin, and become light to one another. It is the only way the light can be sustained kung tayo nagbibigay ng liwanag sa ating kapwa. So salamat sa dakilang kapistahan na to, sa liwanag ni Jesus. Siya'y buhay na liwanag, buhay na kandila. Hindi, kaya ang babasbasan natin, hindi na yung kandila, babasbasan natin ang bawat isa na may hawak ng kandila. Kung marami kayong hand, you can put it on the ground later. Pero napakahalaga na gawin natin buhay ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos sa kapistahan na to. Salamat sa Diyos sa kamahal-mahal ng puso sa itong First Friday devotion ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin, para tunay na maging liwanag sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.